Magandang hapon mga kaibigan. So, ngayon po ay December 28. So, what is significant about December 28? By the way, last Christmas, nangako ako na gagawa ako ng vlog during December 26. Pero hindi ko nagawa yon kasi nga maraming mga dapat gampanan. And I would like to talk about yung tungkol doon sa feast ni Saint Stephen, the Proto-Martyr. Okay, so ngayon, December 28 na, so ngayon lang ako nagkaroon ng time ulit na maupo ng ganito at magsalita, although nasa vacation mode tayo, kaya nga yung aking pananamit ay very casual, sa bahay lang ito. So therefore, nais kong balikan yung naipangako ko na sabi ko, I'm going to talk about tungkol kay Saint Stephen the Proto-Martyr. So tinatawag siyang Proto-Martyr sapagkat sa kasaysayan ng ating pananampalataya or sa New Testament, siya ang pinakaunang Kristiyanong martir na i-record. Okay, sino si Saint Stephen? Actually, si Saint Stephen ay isang Hudyo na nakatira doon sa Jerusalem. Pero actually, sa tingin ko, sa mga pagbabasa ko, si Saint Stephen ay hindi siya talaga native ng Jerusalem. Siya ay isang Hudyo na nabibilang doon sa diaspora. So he belonged to the Hellenic Jews, yung mga Hudyo na naninirahan sa Greece at saka sa Asia Minor. So they are also a very important sector in the Judaism of the time. Unlike the Jews that were in the land of Israel during those times. Kaya yun ang kasaysayan ni Saint Stephen. And si Saint Stephen ay isang diakono. Kasi nung unang panahon, yung mga apostoles ay may mga charitable work noon ang simbahan sa Jerusalem. So aside from teaching the gospel, preaching the gospel, yung simbahan noon ay meron silang mga pangasiwaan sa halimbawa sa pangangalaga ng mga widow, ng mga orphans, pagtulong sa mahihirap. So, nabisi yung mga apostoles. Kaya nga sabi nga doon, nasaddled sila o nagkaroon sila ng burden sa pagpapakain, pag-aasikaso ng mga temporal needs ng mga widow at saka ng mga orphans at saka mga mahihirap. Kaya nga sabi ng mga apostoles na hindi naman yun ang kanilang tunay na panawagan or tungkulin na magsilbi sa mesa o kaya magpakain ng mga tao, sapagkat sila ay inatasan ng Panginoon na magpahayag ng kanyang magandang balita. So therefore they have to focus on the teaching or the preaching of the Word of God. Therefore they decided to elect from among themselves. Sabi nila, pumili tayo ng 7 na tao na may magandang standing sa community, matatag ang pananampalataya at napatunayan natin at gawin natin silang mga diakono. Itong mga diakono na ito na ang role nila ay magsilbi sa mga temporal needs ng church, to take up leadership positions in the temporal needs of the church. So ang role ng diakono noon ay iba sa panahon natin ngayon, kasi ngayon, when we talk about deacons, we always think of the liturgical role in the church, yung role nila sa liturgy as support to the clergy. Yan. Pero nung unang panahon, ang mga diakono ay hindi naman talaga sila involved sa liturgy, but rather the deacons are more involved in the temporal administration of the charitable works of the church. Kaya ito si Saint Stephen, isa siya sa mga Kristiyano noon na sinasabi nga sa New Testament na siya ay punong-puno ng Espiritu Santo, sapagkat siya ay noon para nagkaroon ng kontrobersya noon yung nagkaroon ng kontrobersya yata noon yung mga Hellenic Jews at saka yung mga native Jews at kumbaga na nakita ng mga Hudyo yung kanyang paninindigan sa community. At sabi nga doon sa Encyclopedia Britannica na nabasa ko, sabi doon na being a Hellenic Jew, si Stephen ay parang hindi siya masyadong attached or sang-ayon or doon sa temple cult of worship ng
ng mga native na Hudyo doon sa Jerusalem. Kaya siya ay, to cut the story short, nagkaroon ng kontrobersya, kaya siya ay inakusahan ng blasphemy at siya ay ipinatawag ng Sanhedrin para siya ay imbestigahan. At doon nga na-trigger yung kanyang naipahayag niya sa Sanhedrin. Sinabi niya, ipinaliwanag niya ang kasaysayan from the book of Genesis until the end of the culmination of the New Testament. Ipinaliwanag niya doon yung salvation history. At sinabi niya doon na parang he made a certain sort of rebuke to the elders of the Jews. Nasabi niya na kayo ay mga matitigas ang inyong mga ulo. Ayaw niyong sumunod. You belong to the generation of those people who killed or martyred the prophets. At dahil nga doon sa kanyang at sinabi niya na nakita ko, sinabi niya yung kanyang vision na nakita niya ang Panginoong Jesus, nakita niya ang Panginoong Diyos sa langit at ang Panginoong Jesus na nakatayo sa kanang kamay ng Ama. Sabi niya, I saw the Son of Man standing at the right hand of God, the Almighty. At doon nagalit ang mga Hudyo at pinaratangan siya na siya ay nag-commit ng blasphemy sapagkat hindi maisip ng mga Hudyo na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Para sa kanila, it's a form of blasphemy to call somebody a son of God or maybe to have seen God. Kaya pinarusahan nila si Stephen sa kanilang galit. Kinaladkad nila si Stephen palabas doon sa lungsod. At the outside of the wall, they stoned Stephen. As they were throwing the stones to Stephen, sabi ni Stephen, nanalangin siya sa Panginoong Jesus. Sabi niya, Lord Jesus Christ, receive my spirit. And at the same time, he also prayed for his persecutors. He told them that Lord Jesus, do not lay this sin against them. So kumbaga inihingi niya ng kapatawaran yung kanyang mga nang aapi sa kanya at namatay si Stephen. At isa sa mga kakaibang kasaysayan sa twist ng story doon, sinasabi doon na si Saul ay siya ang naghawak sa damit ni Stephen habang si Stephen ay binabato. So hinawakan niya yung damit ni Stephen na hinubad habang binabato si Stephen. At to cut the story short, itong Saul na ito na sinasabi natin, siya ngayon ang sinatawag natin na Saint Paul. Sapagkat nung una, sabi nga ni Saint Paul, siya daw ay he persecuted bitterly all the Christians, hailing some of them to prison and having caused the death of some of them, being killed or being punished. And yun nga, number one siyang persecutor ng Panginoon. Kaya lang si Saint Paul ay nagkaroon din siya ng isang conversion story. So siguro wala tayong panahon para i-discuss yung conversion story ni Saint Paul. Probably in some other time pag-uusapan natin yung kasaysayan ni Saint Paul. So yan ang significance ngayon ni Saint Stephen. So siya ay proto-martyr sapagkat siya ang pinakaunang Kristiyanong martir. Kumbaga nagbuhos siya ng kanyang dugo, hindi siya natakot, nagkaroon siya ng lakas ng loob, and he was willing to give up his life, and at the same time hindi siya nagtanim ng galit doon sa mga taong nagpapatay sa kanya. Bagkus humingi pa siya ng kapatawaran para sa kanila or inihingi niya ng awa yung mga taong gumawa sa kanya ng ganung uri ng kasamaan. And that truly is the spirit of Christianity. That's the spirit of actually the spirit of the gospel. So iyan po ang significance. So ngayon, anong significance natin sa buhay natin ngayon tungkol kay Saint Stephen? Although totoo naman na sa panahon natin ngayon, may mga Kristiyano pa rin na pinipersecute. Like for example, you go to other countries, nababasa natin yung mga nangyayari sa Africa, sa Pakistan, at sa ibang mga lugar kung paano pinipersecute ang ibang mga Kristiyano. But sa panahon natin ngayon, we are generally we live generally in a comfortable age where expression of belief or faith is not something difficult, because sabi nga, nakatira tayo sa isang democratic country and all of us have the freedom to practice our religion, to express our belief, our political opinions, our ideas, etc. etc. Kaya lang ngayon, sa panahon natin ngayon, ibang klase ang martyrdom na hinihingi sa atin. It's not about the shedding of the blood, it's not about the giving up of our life, but combating
moral relativism. So maraming mga challenges ngayon sa atin, lalo na yung mga recently yung mga controversy sa church natin, like for example yung blessing of people in same sex relationship, etc. These are things na very challenging para sa atin, na kumbaga sinasabi nga natin, you have to be, if you want to be accepted in the community, you have to be politically correct. And sometimes when you are not politically correct in what you think and what you say, you become ostracized. You are excluded from the community. And as a matter of fact, walang taong gustong malagay sa ganyang posisyon. Kaya nga minsan marami tayong may mga tao rin na minsan nagiging sila complacent, nakikisabay na lang sa agos para wag nilang maranasan yung persecution, yung being excluded or yung tinatawag natin na being ostracized in the community. So parang ganoon ang nangyayari sa kanila. So ngayon, yan po ang challenge sa atin ngayon. Sometimes there is a very strong bid to make us more, to become politically correct, but sometimes it takes courage to stand for what is right, even if that thing is unpopular. So iyan ang challenge sa ating mga Kristiyano ngayon, how to be able to live up faithfully to our faith and to suffer martyrdom for this faith. Martyrdom in the sense that we are not going to shed our blood, but we are going to suffer exclusion, or we are going to suffer ostracism and this difficulty. And you know, my friends, sabi nga dyan, in a very simple sentence, I would like to say that there is a heaven to gain and a hell to shun. This is just a very simple guide for all of us to think about, but it has a profound impact on our faith, especially as we live our Christian life today, and also as we look forward to the new world that the Lord will bring about when He comes again. And sabi nga ng Panginoon, do not rejoice that you have authority over the evil spirits. Do not rejoice that you are able to trample the dragons and the scorpions, but rather rejoice that your name is written in heaven, in the book of life. At ito ang dapat nating pagsikapan. So maraming salamat, and sana bigyan tayo ng Panginoon ng blessing sa mga panahon na ito. At ngayon pala ay December 28, and today is the Feast of the Holy Innocents. These are the children who were killed by King Herod. And we will talk about that later on in some of our vlogs. So ngayon, medyo focus muna tayo sa mga religious themes. So later on, we will move to more academic themes. Pagsimula ng semester, pasukan, doon naman tayo sa mga religious, hindi sa mga academic topic naman tayo. So ngayon, religious themes muna tayo. So ang purpose nito is not really to convert or proselytize, but rather our purpose is to explore our own ideas. Sabi nga, opening the door towards dialogue, because the only way for us to initiate dialogue is to be able to honestly manifest our belief, our ideas, so that others may also understand us, and also in the process we also give them the chance to explain so that we can understand them, and later on explore some common grounds where we can cooperate, and also try to also understand our differences and how we can respect each other. So thank you so much, my friend, and have a nice day.